November 29, 2024. Oh, apostolic job papabot here. Okay, so marami tayong pag-uusapan. Magandang araw naman at buhay tayo. At saka dasal ko na nasa maganda. Yeah, may bahay nagma-martial. Ma-martial parang may alam sa traffic. Well, anyway, thank you Lord for giving us this day. Again, buhay kami at nakapunta at nakagawa ng aming dapat gawin sa araw na to at sa kapagserbisyo po sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, naka ano tayo, color Sarah, green. Yan, yung gate ko green, yung sa kabila naman orange. Yan, ano yan, digong. Alam mo, hindi ako makapolitika, nagmamasid lang ako sa tabi. Ang sa akin kasi disiplina lang although masakit naman kung isipin na ang mga namumuno sa gobyerno ay may pagkatraidor. Yan, na gusto nilang mamuno habang buhay. Sila na ang powerful, di ba? Ay, ano na lang natin, ganito na lang. Kasi mahilig ako ng righteousness. Mahilig ako ng righteousness. Sa totoo lang, wala namang ibang, ang pinakamaganda sa mundo kundi gagawa tayo ng tama, or else ano tayo lahat, barbaric. At ibalik ko talaga ang first fall of men, yung bakit tayo nagkakaganito, dahil sa ugaling greed, swapang, maramot, self-centered. Yeah, okay. Ganun yan ang tao. Gusto nating magpa-papel, umangat sa hindi magandang paraan. Sa Manila ngayon, November 29, nag-umpisa na yung people power. Ika-third day ngayon. Kasi parang kayo pag-isipin mo sa Pilipinas kasi parang basically swapang ang mga leader natin. Kung hindi ka maniwala, ako 1960s alam ko na may presidente tayo Alam mo na 60s, 70s kung sinong presidente natin. Natural, may mga connection yan, may mga cronies. Hindi maiwasan, may cronies. Bala kasabwat. Kasabwat. Yan. Mga partners in crime. Yan. Ngayon, dumating yung panahon na sisingilin sila ng tao. Dahil niluluto ang people power. Matagal na, 1965 pa yata yung nag-umpisa yung mga kabataang makabayan. Yeah. Yun. Hanggat nagkatotoo nga after 20 ilan ba? 65, 20 years. Kinalagkad si Marcos.
after 20 years na naman or 30 years, almost 40, ganyan, bumalik. Di ba? Pero okay lang. Nagtiwala naman ako dahil akala ko ay pagbabago eh. Ang cronies na naman o kasabwat ang gumagawa na hindi tama. The same. History repeats itself. Oh. Yung tumakbo nga si yung 'di ba sa kasagsagan ng mga Duterte. Gusto nilang magpresidente si Sara. Ayaw ni Sara, sabi niya, I'll just meet you halfway. Kasi kung talagang gutom sa power ang Sara na to, kung tumakbo siya, mananalo siya. O hanggang ngayon nagrarally yung mga tao diyan. Hindi naman Duterte yan. Butante ng unit team yan na parang hindi magandang nangyari sa buto nila. Nabudol sila. BBM, budol movement. budol movement. Kaya nang nangyayari, nagrarally. Hindi yan Duterte. Most of them are unit team voters. Nabudol. Para bang kung nasa pwesto kayo, lahat-lahat ng kaso ibato nyo na. Lalong-lalo na itong mga congressmen. Kala mo kung malilinis? Nandyan nga kayo para kayo magka-income magka-pera sino bang nagsasabi sa inyo na purely public service kayo? I don't think so. Hindi public service ang pakay nyo. Hindi yan. 90% may income ka, may papakain ka sa pamilya mo galing sa nakaw. Ay hindi, galing sa kaba ng bayan. Ganon. Simple. At the expense of people's money and under the guise of public service. Nakakatuwa tong Pilipinas na to. Ngayon nakaupo. Alam mo, wala ako dito hindi masyado ako nagbablog against or about Philippine government. Hindi masyado. Doon ako sa peace and order, anti-terrorism, anti-kutong, anti-corruption, at more on righteousness. Pero sa politics ng Philippines, wala ako. Hindi masyado. Nasa abroad ako Yung sa akin lang, nandun ako, hindi ko na sukat akalain na minsan binubuksan ko ang mga Philippine news. Pag upo pa lang ni BBM, siyempre nanalo yung unit team. Ilang araw pa lang na nabasa ko na nagsabi na si Sara na tambaluslos. Nako, ano kaya ito? I did not understand well. Parang wala sa akin yun. Hindi ko naintindihan na mayroon na palang taong gustong umupo kapalit kay Sara or maging presidente, manatili sa posisyon, gawin ang lahat. Mayroon pang nilulutong plano. I-unseat si Sara. Kung ganun pala, traidor. Habang nagkakampanya kayo, ang iniisip nyo, pag nanalo kami itong Sara na to, patalsikin natin to. True enough. After 3 years. Ito na. Terrorizing the Vice President. Wala naman sa akin yun. Wala. Sa akin kasi parang may hinahon lang ako.
hindi masyado kasi tablado eh. Pero sa common tao, ordinary Filipinos, masakit yan sa buto nila eh. Na parang tinatraidor ka. Eh, anong mali kung nandyan si Sarah? Imbestiga kayo ng imbestiga. Hindi nga kayo nagpapa-imbestiga kung anong mga report nyo. Alam nyo, bakit hindi nahuhuli ang magnanakaw, lalong-lalo na sa itong mga government officials? Kasi may mga report naman, tama naman eh. May report eh. Ina-approve ng kuha, okay. Pero tingnan mo dito sa Mindanao, sa lalong-lalo na sa North at saka Maguindanao, hindi naman inaayos mga daan. Pero ang nakaupo, may mga palasyo sila sa Manila, sa Davao. Pinalitan na naman ang another congressman ba yan o gobernador? Nakakabili ng helicopter. Ang daan, parang laro ng bata. Ang daan, nagsusungka. Ha? Alam mo ba yung sungkaan? Pag ganun-ganon, may mga butas-butas. My goodness. O ngayon, ito pa naman mga kutong Griezmann, proud sila. Porque nasa posisyon sila, ganunin nila. Paano na lang ang buto ng tao? Nabudol, galit. O, na people power tuloy. Umpisa pa lang ito. I'm not inciting rebellion dito ha. Sa totoo lang, dahil ang vlog ko is righteousness. Kasi kung ipairal mo yung greed, may niluluto kang hindi maganda sa sarili mo, traitor ka. Ha? You take advantage of the votes from the Duterte. Nung nakaupo kayo, wala kayong utang na loob, di traitor. Oh. Anong ibig sabihin yan? Di ba? Hindi maganda. Ha? Lumalamang ka ngayon. Ha? Lumingon ka naman sa pinanggalingan. Lumingon ka. O ngayon ginagamit mo yung mga agency. Ha? NBI, police, kunwari kakasuhan. In the first place, bakit hindi nyo muna i-analyze yung mga sarili nyo, kayong mga congressmen, kung paano nyo nilustay din ang pera ng bayan? Kaya sabi ko, paulit-ulit, hindi umaangat ang Pilipinas dahil sa mga clandestine operations and patraidor nyo lahat. O, di ba? O, minsan, o palagi ko ni-insert Christ-like living. Yung talagang Kristo. Ang Kristo ang ugali ng ating pamunuan. O, kasi yun lang mapagkatiwalaan kong sample na tao na pwedeng mag-leader sa atin. Eh kung wala, hindi pa nagsisimba naman, hypocrite naman, akala mo kung sinong walang kasalanan doon paluhod-luhod sa simbahan. Di ba? Oh, hipokrito. Karamihan, hipokrito. O, ito lang si Papa Bot, walang kwentang tao to, pero salamat at may YouTube. O, di ba? Kasi ang YouTube nakakatulong eh. Ma-express din natin yung ating mga sarili. Pag hindi na ilabas yan, parang ginagawa tayong bubo. Oh. Ginagawa tayong bubo. Akala ko democracy emanates from the people. Ang power. Ay, tama no? People power. People power. Do. Ter. 3. People power. 3. Or do ter 3. Hindi ganon. Makinig kayo ha. Inggit na inggit tayo sa abroad eh. Oh, yung bahay na yan, oh, hindi natatapos eh. Yan. Oh, alam mo kung ano nangyari diyan? Oh.
iniwan na may-ari yan, nag-abroad. Joke lang. Or baka ano yan, pumanaw. Grabe itong nangyayari sa mundo natin, sa ating bayan. Grabe ang politiking. Ano klase, gustong-gusto nilang mawala ang Duterte sa daan nila. Ano bang nagagawa nyo? Ngayon, 3 taon na kayo. May skyway ba kayo? May diversion road ba kayo? Sige, ituro nyo saan. Kasi sabi ng iba, hindi sa akin, na iniipon nyo na ang pera para sa sunod na eleksyon. Bilyon-bilyon na ang pera ng bayan. Kawawa naman yung bayan natin. Grabe naman kayo. Wala talaga kayong puso. Wala kayong puso. Sarili niya iniisip nyo. Chong! Sabihin nyo na mali ako. Aywan ko kung saan ako nagkamali. Hindi ko alam kung nagkamali ako. Ay, grabe talaga. Gusto nating mag-abroad dahil may pera doon. Iniwanan yung pamilya, mag-abroad. Tapos ng karera dito at tumira doon sa ibang bansa. Akala ko ginagaya natin yung Amerika. Army, Navy, President, Senator, Congressman. Ginagaya natin eh. Mga nomenclature, FBI, NBI, lahat-lahat halos. Tapos federal sila yata doon. Isang president, maraming states. Ang mga states ang nagmamahala ng kanilang bawat state. Bakit hindi natin gayahin ganun? Iba na mahala sa Mindanao, iba naman nagmamahala sa Visayas. Di ba? Para hindi masyado concentrated ang pera doon sa taas dahil yun ang mga dinudumog ng mga politisyan. Magkano ang allowance ng senator? Magkano ang budget taon-taon ng congressman? Grabe. Maliban pa sa income ng isang city na kinukulimbat din ng mga mga pamilya, yung mayaman na, May nakita ako doon, Sabi ng kapitbahay, grabe, halos gabi-gabi nagmi-meeting diyan, may mga touchy case puno ng pera. Nakikita nila kasi mga kanilang katulong sa kapitbahay din nakatira. Nagsusumbang. Walang katinuan ang bansa natin, totoo lang. Walang katinuan. Ito, balik tayo kay Papa Bot. Hindi madali ang maging isang leader. Pero kung kayo ay leader, dapat malinis ang konsensya mo, malinis ang plano mo. Hindi ko pa nakikita na mayroong pastor na naging presidente. Yung nasa simbahan, yung parang talagang righteous. Yan lahat ang kailangan natin eh. Ito kaya si Peter Tan gawin natin president. Sila Arnold Tan. Yung mga pastor, sandali, may crossing. Take me to the place where you are. I just want to be. I just want to be with you. I just want to be. I just want to be with you. Para hindi na lang sumakit yung ating mga damdamin na niluluko tayo ng ating mga namumuno sa atin. Ito radical per se kasi ang
pagkatao ko matahimik, pero deep inside may boiling something boils inside na iniipon na parang magma. Pero pinipigilan ko yan kasi living is by choice. Kung magkalat ka ng lagim, be sure na kaya mo ang consequences. Kaya hanggang dito lang ako. Advice lang, no? Basta ang prinsipyo ko, isisigaw ko, righteousness ang unahin natin. Pag walang righteousness, ang maghahari niyan devilish, demonyo. Oh, di ba? Pinapalabas ko lang ang aking damdamin dahil, oo nga, marami tayong pagkukulang, nainggit tayo sa ibang lugar. Dahil parang nahiya man ang mga leader doon magnakaw. Yung serbisyo totoo lang, di ba? Pure in hearts, ha? Fruit of the Holy Spirit, nasa Bible lahat eh. Kaya sa aking idolo ko talaga si Jesucristo. Mula noon hanggang ngayon, na nagkaisip ako hanggang ngayon, ito lang tao na nakikita ko na walang kabulastugang ginawa. Yan. Yung iba namang messenger, ang daming mga issue eh. Parang ayoko. Yung mga messenger na kunwari malapit sila kay God, naka-receive sila ng message kay God, hindi ko alam yun, baka budol yun. Talagang masama ang feeling natin na niloloko tayo eh. O, saan pa tayo matututo kung huli ng lahat? Di ba? Ngayon, hindi na natin maiwasan to, mag people power to. People power 3. Oh. Kasi ang gusto ng tao, yung walang ganyanan. Nahalata nila, binubuli yung kanilang binuto, pinapahiya, na parang kin-accuse na kriminal. Ay, parang hindi man tama yun. Hipokrito. Yan ang hindi maganda eh. Kunwari nasa ano ka, kung nasa administration ka, may power ka, parang there's abuse of power and authority. Puro naman kami hipokrito dyan eh. Ang punchline kasi ni BP niya, kami mahirap lang kami, trabaho lang kami. Kayo, pwede kayong umalis ng bayan, lahat ng lumabas ng bayan kahit na anong oras, kasi may mga bahay kayo kahit saan lupalop ng mundo. Kami dito lang, siguro pag hinahabol kami sa bundok na kami papunta, or dito sa Pilipinas lang, wala kaming mataguan. Kaya dapat magano tayo, ayaw ko ipokus dun. Puro politiko na hipokrito yan, ayaw ko. Dito tayo, kaya walang politiko dito. Crossing na naman. Oh, mag-sounds muna tayo, crossing na naman. Oh. Pasensya na kayo, itong opisina ko. Ayaw ko mag-vlog doon sa bahay o sa talagang formal na office. Importante kasi na may parating natin yung message na maganda para sa sangkatauhan. O, di ba? May problema pa tayo sa religion. Mga hipokrito din ng righteous puno. O, hipokrito ng mga politicians, mga leader kuno. Wala.
Wala papatunguhan tong ating bayan pag ganito, ating mundo. Puro makasalanan tayo. Oo, di ba? I-prefer natin na gumawa ng hindi tama at the expense na inuubos na natin yung para sa mga tao. Mahirap talaga yung mga Pilipinas. Ang mga tao sa Pilipinas mahirap. Ha? Sino ba ang typical na Filipino? Ang mukha. Sa akin ang typical na Pilipino na mukha yung magsasaka, yung common tao, yung tricycle driver, hindi yung nakakurbata na nasa office na aircon. Ano diyan ang mga attire nila na disente daw. Ako wala eh, ito lang mukha ko eh. May allergy sa lamig, parang ayaw ko nga mag-attend ng mga formal gatherings kasi doon sa abroad ganito, winter, may puntahan kami. Sabi ni Mrs., magsuot ka ng ganito, disente. Sabi ko, tatakpan ko rin ng jacket yan. Agi lang. Sundo na nga po. Balik lang ko Diri mo, shortcut lang ko di abi. May arab ito construction sa kuan Pag-ibig. Ayawan ko to kalusot. Huwag ka na nagdalagan, di ba daw? Madalagan ta na pinakadlaw. Basi kaluyan man tanaw mga serbisyo kita. Sige Ewan ko, pwede rin siguro. Kapitan mo na. Porok president, ganon. Di ba? Para matanda na ako eh. Tama na to. Tama na to. Makapag-share tayo ng wisdom. At salamat naman sa tumututok sa atin. Hindi naman ako pumipilit na maniwala kayo sa akin. But i-analyze mo naman kung anong napag-usapan natin. Analyze mo yung lumalabas sa aking bunganga. Kung masakit o foul, paumanhin po. Paumanhin lang. Siguro sa isip ko, sa pagkatao ko, sa 100 na isasabihin ko, puro yun good if not excellent. Oo, hindi din ako lumalabas ng balat at nagsasalita ng bad words. Ayaw ko. Wala sa akin yan. Dahil kung ano ako ngayon, yun ang aking Kristo. Yun ang aking Panginoon kung ano ako ngayon. Kasi nakakahiya, lalong-lalo na nagbalik Kristo na ako. Nagbababad ako sa mga nightclub, kumakanta, na may bisyo. Kaya hindi ako pumapasa. Hindi ako pumapasa sa mga grupo na kunwari righteous. Yung alam mo na, may mga righteous people diyan. Hindi ako pumapasa. Sabi niya, may bisyo yan. Oo. May bisyo yan. Deep in my heart, hindi naman yan siguro forever and ever. Kasi salamat, lumaki ako sa church. Mabuti na lang yung mga auntie-uncle ko mahilig din ng simbahan. Lalong-lalo na ito, straightforward. Itong evangelical preachings, ang galing. Ganda ng evangelical preachings. Yung binabasa mo talaga yung Biblia. Huwag maging moron, kasi nandiyan yung mga salita na halos parang hindi ka maniwala. Pero I think that's the right thing to do, na i-analyze mong Holy Bible. Nandiyan lahat. Ang ugali natin, karakter, relationship sa tao, sa environment, sa negosyo, lahat nandiyan. Nakasulat na. Parang proof and source of righteousness. Kasi kung walang Holy Bible yata, barbaric tayo lahat eh. Di ba? Honesty, ganyan. Nandiyan lahat sa Holy Bible eh.
Kaya maganda yung pagkasulat na yan. May amazing book, ha? Kaya pag sinabi mong corrupt, may vested interest ka na may pinopromote ka na iba. Oo, lalong-lalo na karahasan ng grupo nyo. Ito, i-take over natin to, ha? Ang mundo, atin to. According to Prophet Had Mokol. Ito ang sinabi niya, siya ang pinaka-righteous na tao. Siya talaga susundin natin. Dapat wag kayong makinig sa mga music na mga western music. Wag kayong pa-display ng iyong mga mukha. Mata lang dahil yan ang sinasabi ng propita Had. Very mad. Huwag naman, hipokrito naman yan. Chew! Ha? Hindi mo nga pinapakita ang mukha ng babae mo. Oh, pero ang mata mo, makasalanan, tingin-tingin ka naman doon, no? Sexually, ano yan? Obsessed ka sa ibang babae. Sa bagay, you have the right to choose ng buhay mo. Pero ang pinakaayaw kasi ni Papa Bot, ang pinakaayaw ni Papa Bot, yung hipokrito. Andito na tayo pala sa parking lot. Under the mango tree, under the acacia tree. Nag-reflect lang tayo. Nag-reflect tayo kung paano maging isang tunay na tao na walang malisya. Yung tao kasi na walang malisya, yung mga wala lang na ano lang siya, very cool, pero maganda. Ulitin ko, dahil may Holy Bible eh. Sa Holy Bible, doon ako nakakuha ng magandang idea eh, na paano maging mabuhay ng tama. Kaya hindi masyado ako radical, although may pagka-radical ako talaga, na pag gusto ko talaga. Kaya lang iniisip ko rin ang kapakanan ng iba. Hindi lahat na gusto ko para sa akin. I also consider other opinion. Kaya hindi masyado ako lumalabas. Hindi ako lumalabas sa balat. Mahinahon lang ako. Oo. Mahinahon lang si Papa Bot. Wala lang. Yung kung ano lang ibigay ng Panginoon, yun lang sa akin. Antay lang ako ng blessing ni Lord. Oo. At salamat naman, maraming blessing na dumating, di ba? Hindi siya ordinary, extraordinary yung binigay ni Lord sa akin. Yung mga blessing na wala sa iba, nandito sa akin. Oh. Aywan ko kung may naiinggit sa akin. Huwag naman kayo mainggit. Pinaghirapan natin to na maging matino tayo. Wala tayong pinagyayabang. 'Di ba? Wala tayong pinagyayabang. Ano lang tayo? Simpleng tao. Papa Bot, simpleng tao lang. Yeah. Parang walang kwenta. Makinig lang kayo. Salamat sa pagtutok nyo, ha. Maliit pa ako, gusto ko nang magsalita eh. Kaya ngayon lang na bigyan ng pagkakataon na makapagsalita talaga tayo. Oh, di ba? Dahil sa mga chance na parang appropriate time na ipahayag natin kung sino tayo. Yeah. Ito lang si Papa Bot. Ordinaryong tao lang. Walang sinasabi. Makinig lang kayo, righteous lang, no? Kahit na ano pang gobyerno ilagay mo diyan, pag walang Panginoon Hesukristo, wala talaga yan.
Kahit ma-Duterte pa ilagay mo dyan. Kaya ako nagre-recommend na lang ako ng isang presidente o leader na may command na walang yung hindi hipokrito. 'Di ba? Kasi pag hipokrito, ibang usapan na 'yan. Kahit sa simbahan pa 'yan, konektado. Oo. Pabalik-balik ko lang ito, wala akong ibang punchline eh. Pag hindi Hesukristo ang sa gitna, talagang ang resulta ay malala. Trust me. Trust me. Pag wala si Hesukristo, pag hindi si Hesukristo ang sa gitna, talagang ang bansa ay malala. Yan, sabihin ko sa inyo. Paulit-ulit to, sabi ng isang anak ko, change topic, Papa. Paulit-ulit lang, hindi ko na sigurado kung mabubuhay ako bukas eh. Ang aking peg, righteousness. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo righteous. I'm not saying that. You have your own definition of righteousness, and then you practice your own righteousness, because living is by choice. We cannot force you either kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Salamat sa nanonood sa akin. Tama lang na may kausap kayo. Hindi nga ako matabil eh, no? Most of the time kung nasa grupo ako, I don't talk. Nag-o-observe lang ako, itong tao to. Ito siya, peaceful, phlegmatic ito. 4 na personality lang. At salamat naman sa grupo ng aking mga negosyante na independent business owner, IBO. Tinuruan kaming magbasa ng isang aklat. At salamat sa wisdom ni Florence Littauer, yung sumulat ng Personality Plus. Totoo. Yung kanyang aklat, Personality Plus, yung naka-explain doon kung anong personality mayroon kayo na dominant. 4 yun eh. Kaya mabuti na lang mayroong ganun mga writers na ina-acknowledge natin na parang nakakatulong din kung sino tayo. Alam mo, we grow hand in hand with the environment, with the people you encounter. Sometimes our principle will come from them. Kung ano tayo ngayon, we owe it, or we owed it to the people surrounding us. Yan ang civilization eh. Naging civilized tayo eh, for the good and the betterment of everyone. Hindi yung nagtiterrorize ka, may vested interest ka, para kayo na mag-take over, kayo na, ang iba masama na. Lumingon muna kayo sa pinanggalingan para makarating kayo sa paruroonan. Di ba? Akala kasi ng iba pag nasa pwesto na, forever and ever and ever. Hindi. Makinig kayo sa akin. Put God first. Kahit anong mangyayari, we don't know seconds from now, we are gone. Magka-heart attack tayo dahil sa wala tayong problema. Wala tayong pera. Hayaan mo ng pera. Everything is being provided for by God. Di ba? Pag sinabi mo, Lord God, you pray, you send your petition to God. God, I need this one, I want this one. Di ba? Parang yung mga wants and wishes mo,
Ngayon, magsabi ka na, Lord, God, I think we have to pray for the best for our country. Ganyan. Mahirap kasi kung tayo lang, walang God eh. Mahirap eh. Oh, ito lang si Papa Bot, walang kwentang tao to eh. Wala. Makinig na lang kayo sa mga sinasabi ni Papa Bot. Number 1, be a Christ-like. Yung karakter mo parang si Jesu Cristo, kung pwede pa lang. Lamang ako dyan eh, makamukha kami. Magkamukha kami. Ayaw ko saan galing mukha to. Yung kapatid ko, anong kuya ko, maliit pa kami, shave siya ng shave para magdami daw yung shave siya ng shave para magdami yun. Sabi ko, sa isip ko na lang, aywan ko, bakit nandito sa akin lahat? Pang dumi ng aking mukha. Ngayon sabi si Mrs., anong attire mo? Kasi may attend kami na formal. Yeah. Formal, ano yon, gatherings. Ay, sabi ko, dahil sa abroad, malamig doon. Kung anong gusto nyo na isusuot ko to look better para sa mata nyo, yung disinting mga baro. Kung lamigin ako, tatakpan ko rin ng jacket. Yung disinting baro nasa loob. Jacket. Apat na hindi nakita yung sabi nyo na disente. Hindi makita yun. Matakpan yun. Wala, the same. Walang kwenta. Andali, baka magtawag na yung yaya. Magtawag na yun. Palitan natin tong cellphone dito. Kaya lang baka magalaw ko at mag-off. Hindi na ito. Walang movie to yata eh. Tuloy-tuloy to hanggang matapos tayo. Hindi ko na alam kung ilang minuto na tayo dito. Yung kung sa Ilonggo pa, tikal. Political. My goodness. Ito na. Pero kamali. Ano sa man? Ayo, alas 11 na di ay no? Mo anahan na lang ko kadit ha. Nalang ko diri. Kaya lang matuyok lang ko matuyok. Sige. Alas 11 na pala eh. Ayan. Okay, so yun na lang, i-wrap up natin ha. Walang substitute na maganda ang righteousness. Yan ang pinakamaganda. Hindi ko sinasabing si Papa Bot lang ang mayroon. You can ask. Hindi, i-recommenda ko lang ha. Kasi wala akong close na pare eh. Yung pinaka-pare. Siguro. But thank you for the help mga missionaries at saka church people ha. Yung alam ko kasi yung mga preaching ng church na sa evangelical, si Arnel Tan, Chinese Baptist Church ng Davao, CCF Pastor Peter Tanchi, sila Pastor Bong Saking. Sa mga local dito, marami tayong makukuha, marami. Araw-araw yan, nagpe-pray sila. At every Sunday rin, ini-explain nilang Holy Bible. Nandun lahat ang ugali na maganda. Hindi na ugali na porque may propeta kayo, okay na kayo sa propeta nyo, pwede na kayong pumatay ng Christian, pumatay ng Jewish dahil utos ni prophet Arab. Wala yan. Oo. Ang uwi kasi nito sa usapan natin kung paano mamuhay na malinis, kasi ang pagpatay hindi malinis. Ang pinakaayaw ng tao ay yung masaktan eh. Pumatay pa kaya?
Ha? Di ba pag napasok ka, you lift your finger o yung mga structure ng katawan na nasasaktan. Tapos ordinary nyo lang sasabihin na papatay kayo. Papatay kayo? Wala yan. Hindi maganda yan, hindi maganda. Oo. Ngayon lang ako nakakita ng religion na ang sagwa na paniwala. So na discern ko yan, ang religion na yan is fake. Hindi galing sa God yan, demonyo yan. Why? Bakit? Kasi lumaki din ako sa Holy Bible eh. Lumaki ako eh. Walang karahasan na tinuturo doon sa Holy Bible natin. Or else, kung may karahasan din sa Holy Bible, inubos ko na kayo. Diba? Na dapat walang propita na paniwalaan kundi si Hesukristo. Ikaw nagsabi si Hesukristo na patayin natin ang hindi magsunod sa akin. Kasi nasa Torah ako or sa Holy Bible. Ako yung katawan ni God. Tapos pag ayaw maniwala sa akin, patayin nyo. Di naubos kayo? Ngayon, dahil sinaktan nyo ang damdamin ng mga taga-Israel, dahil inutusan daw kayo ng jihad, God ng jihad, na pumatay, nag-retaliate, hanggang ngayon, planning to kill. Bumabawi na naman yung taga-Israel, bumabawi. Sino ba kayo? Bakit ganyan kayo? So karahasan ng religion na yan. Di ba? Karahasan. Hindi siya religion of peace. Sinungaling. Paano maging peace? Di ba ang dove is peace. Kaya nakita ng Ilonggo, peace. Nasa Ilonggong peace. Nandito ng prinsesa, wala tayong magawa eh, nandiyan na. Mag-occupy ng ating pwesto. Yeah. Morning. Te. Oh yeah. Papaboto? Papabot Up. there, oh. Papabot Ay. to. Papabot, oh. Ay. Wala ka sa pabot. Bless. Bless. What? Bless. Bless Oh, sa pabot. you have star? I will, Oh, bless. because I also finished my cotton. You finish your kain? Be your star. Wow, ang galing. Wow, very good. You are. You are magaling. Babay, oh. Who's that? Tapos teacher na, nagbabay. Teacher Cha? Oh. Dapat itong sudaan na to sa pikas. Asa? To. Mm. Babay. Teacher Cha. Bye-bye. Dami yan. Bye, Teach. Yun pala si Teacher Cha. Hindi ko nakita mukha niyan eh. Saan ba tayo magdaan? Doon sa Cinderella or? You ubos your kanin? Very good. You clap. You clap. Yay! Ubos kanin. Doon tayo magdaan sa ano daw? Ano daw? Huwag maganyang stupid, not good yung stupid. Saan mo yan nakuha ng stupid? Why? Good yan, Chlo. Bad word? Stupid. Ganyan, stupid. What is that? Umbod. Hindi niya nagganyan. Do not say that. Not good yan. Not good. Sa classmate mo yan, no? Say na stupid. Or sa Yeah. patar. Or sa, sa kaplay mo. Not good yan, Chlo. Mag-ganyan. First time ko nag-vlog nga wala na putol oh. Abot ilan na ka minutes? Basa daw sa kanang pula, pila ka minutes na? Hindi niya pula daw. Nasa babaw, sa babaw.
Anong numero diha sa pula? Sa babaw, ano, nasa camera ko. Ara, Oh, 50? 50? 50. Oh, 50 minutes na ako nagsalita. Hindi na putol. Hindi ako mahirapan mag-upload nito. Nahirapan kasi ako magawa ng movie. Oh, antay-antay ako dahil luma ng cellphone ko eh. Walang may naawang bumili ng bago. Daming pera na doon. Wag na. Ipon na lang yan para sa mga apo. Oh, pag nawala ako, meron silang magagamit. Oh, kahit saan sila magpunta ng buong mundo. Atik lang, atik. Biro lang, biro. Ay, Lord. Salamat naman, no. Hindi ako nakapagdasal ngayon, ah. Sabi ko na lang, may peace of mind lahat. Yan, ganyan. In Jesus name, amen. Nandyan naman yung mga gwardiya. Nandyan sila. Baka may kilala ka dyan, ha. Buksan ko window, ha. Buksan ko, ha. I'll close the door. Yan, close na. Buksan ko, ha, kasi may mga gwardiya. Para kasali kayo sa vlog. Sabi niya. Sandali lang. Nandyan pa, eh. Yan. Yan, dito tayo. Liko. Agilame. Yeah. Yan, wala kang kilala dyan. Oh, sige, kami na. Thank you. Salamat, Ged. Wala kang kilala doon? Kilala dyan niya sa dami. Basig pila ka adlaw, na kay makrasan di ha. Ayaw gyud. Joke lang, joke. Pauli na ta. Bye-bye na. Ang tawag nito? Benediction. God keep you and be gracious unto you. God shines His face on you. In Jesus name, amen. Wala na. Tapos na ang usapan. Daw people power sa Manila eh. Nasuko ang nagboto sa unit team nga BBM Sara. Nasuko na. Aman. Nagboto man sila BBM Sara. So nanalo o nidaog si BBM. Karon kay ilaman gi sipa-sipa si Sara gidaog-daog. Ay, kalaban lang si Sara. Oh, kay maglisod man na sila daog kung wala si Sara. Maglisod, hatak gyud, hatak. Mag-martial law siguro ni Malumay. Wala gyud. Alis dan gyud ang mga leader nga katong dili maayo. Martial law din niya ang ginagano sa auto ni. Katong dili maayo nga mga leader. Nagino baga martial law. Kuanto senior. Oh, di ba do? Ang senior nga Marcos tud Marcelo. Murag mao gihapon nilang buhaton. Si Aquino Marcos. Nasuko ang mga tao to sa Manila, nagarally ron. Suko. Martial law ginagduga. Yeah, dihagin paingon. Yeah. Ano lang hindi 30 sa to ba? Nga agi ano kanya si Marcos. Kabalo ba si Marcos nga ikampihan niya tapos nakadaog. Tapos karon laban naman na. Wala man ni sugod si Tatay Digong ato. Nya ha? Kana si Marcos mo dagang presidente. Wala man. Wala man, hindi ah. Sabi ni Tatay Digong, wala mang alam, wala sa nagkampi. Wala mang alam yan, hindi man marunong yan, hindi nga dumaan ng mayor yan eh. May pera lang yan at may pangalan. Asos nagkatotoo talaga. Karon nilingkod siya bisag usa ka tulay murag walay patrabaho. Walay project. Oh. Karon si Sara ni adto niingon si Sara nga kasi siya man ang presidente unta si Sara kay karon ingon si Sara wala ko nagpresidente kay naalang ko sa tunga-tunga sa to pa dili siya swapang dili siya hungry of power wala siya kayo Anong gibat batan niya si ano
Dug si Sarah karon nga anong sala ni Sarah? Wala lang, hatagan lang tsansagin nga mawala si Sarah. Ay ka. Basta butang-butangan lang Sala. sala, pas na. Isa man mag ano siya magbulos vice. Ati ka nang na diha mga igagaw ni Bongbong Marcos eh. Ay iya tanan ang Igagaw mga Romualdez na. Ila lang Pilipinas. Kayo na. kaluoy niya sana niya. Sa inyo na ang Pilipinas. Bahala na kayo. Sa amin ang langit. Ano nga nang sala na Marcelo Ignacio ba? Yan na lang. Bahala na kayo dyan. Basta kami, wala kaming ginagawang kasalanan. Kaluoy niya na. Ayun lang. Abangan. People Power Duter 3. Full power Michelle. Hi. Bye-bye. Love you. Love you. Daddy is there. Daddy oh. Daddy is there. Yeah, Daddy is there. Daddy. Daddy is there. Daddy. Yeah, Daddy is there. Nana is there. Yeah. It's your house. Nanay. Lahiyang na ako ang bato ka. Yeah. Hoy, sige, unahan na lang na. Daddy oh. Paano ang bago ko? Yeah. Ako dyan Sunday, Di na. sa hotel. Then? Nakuha sa'yo passport. Hindi pa pabot. Kiss na. Thank you pa. Antang. Thank you. Antang lang. You ubos your kanin? Ubus your can on. May star sa may star. Ubos your kanin. Ubus your can on. Ubus your can on. You're so cute pie. Nakita mo yon? Di ba? Masaya tayo kapag may trabaho tayo, nakapag-aral tayo, may gobyernong tumutulong para sa mga tao, healthy ang nation natin. Pero sabihin mo na nakawin ang kaban ng bayan. Marami naghihirap, maraming maghihirap. 'Di ba? Pag maraming naghihirap, maraming krimen. So disorganized, disarray ang bayan. Walang equal distribution ng wealth. Ang pera nasa politician ng lahat. Nakarinig kayo? Ala, do you understand me, mga moron? Kasi kung maganda ang gaya ng ibang lugar sa first world country, trabaho, compensated. Pag nagtrabaho, compensated. Dito sa atin, trabaho, overtime, walang compensation. Not well compensated. Buti na lang kami, ako naawaan ako eh. I was so blessed with my parents talaga. Kung wala akong parents na masipag, may diskarte, pitit lang yung nanay ko ba, yung maliit, pandak. Pero masipag yun. Para makapag-aral kami ng mabuti. Ewan ko kung nakatulong ang gobyerno doon. Negosyo lang konti. Yung iba swerte na lang, nabuhay, nakasupport ng pag-aaral namin. Tapos nung nagkaanak na kami ng asawa ko,
swerte rin, may mga kaibigan nagtulong. Halika dito sa grupo namin. May nag-invite. Yan, si Dr. Tolosa, sabi niya, dito kayo sumama sa amin. Patayo tayo ng hospital. During that time, parang hindi pa ako maniwala eh. Ano pa lang, diagnostic pa lang. Socomedics. 1997. Parang suntok sa buwan pa yung magsabi na makapagpatayo ng hospital. Parang hindi ako maniwala. Nagkatotoo nga, bigla lang na-offer yung isang hospital na parang wala nang may nagmamanage, na GP lang, na nag-iisa lang siya, yung Lourdes. Kinuha namin yung Lourdes Hospital. Maya maya iniwan na naman yung isang hospital, yung Rama. Laging alabali sila. Mabuti nakuha namin yung Rama. Ginawa namin Our Lady Fatima yun eh. Ginawa namin Isaar Rama Memorial Hospital. Akin yun. Ako nagbinyag nun ng pangalan. Isaar Rama IRMH. Maya maya naging Socomedics na. Grabe ang sinasabi ko kanina, yung tulong-tulong ng mga tao na sa paligid natin. We value each other. Kaya huwag masyadong magyabang na gawin nyo namang terorista yung iba, dahil kayo lang ang tama, dahil nasa posisyon kayo. Diba? Kaya God bless na lang sa lahat. Dito na lang, dahil aywan ko anong farewell nito. Long live na lang sa lahat. Long live. God bless us all. God bless you and keep you in Jesus name. Amen. Oo, nandyan lahat ng biyaya sa inyo galing sa Panginoon. Bye bye. Malapit natin sa palasyo. Love from Papa Bot, hari ng hugot, king of hugot. Papa Bot, walang kwentang tao eh. Walang sinasabi. Sige, bye bye.